kapansin-pansin ang medyo paglambot ni Senator Bato de la Rosa laban dito sa kalaban ng mga Duterte. Nako. Pero actually guys, this is a good sign. Kasi ito na yung senyales na parang sinasaksak na at tinatalikuran na ho ni Senator Bato de la Rosa itong pamilya ng mga Duterte. So we do not know lang guys kung isa siya sa mga kakanta or ready to testify sa nangyaring kaguluhan, nangyaring, katarantaduhan noong panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi naging PNP chief siya during that time. So guys, kung sasabihin nyo or magko-comment kayo na Mima, baka ano yan, political game plan yan, ganyan-ganyan, bla bla bla. Hindi ko pwedeng matukoy or hindi ko makita kung saan banda ang tinatawag yung political game plan. Kasi kung political game plan to guys, dehadong-dehado. Itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Dito pa lang guys sa part, ito pakita ko sa inyo. Dito pa lang sa part na to, 'di ba? Insulto to kay Digong eh. Insulto to, promise. Kasi imagine, sinabi ni Bato de la Rosa noong January 22 na ready siyang makipag-cooperate sa ICC as long as yung gobyerno ay meron ng paunang sabi. 'Di ba? O, sabi dito, De la Rosa says he is ready to cooperate with the International Criminal Court probe, ICC probe. Diba? What he really meant is he is ready to testify. He is ready to sing. Handa na siyang ikanta itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga sinabi ko sa inyo guys, itong si Bato, medyo lumalambot na. 'Di ba? Kasi guys, unang-una, ayaw niya talagang makulong. Kasi after 3 days guys, nung sinabi niya yung statement na yan, nasundan pa guys. Ito, pabasa ko sa inyo. Pinagtagpi-tagpi ko lang guys ang mga inistorya ni Bato sa mainstream media. And nakabuo talaga ako guys ng senaryo na itong si Bato de la Rosa ay, unti-unti nang lumiligwak. Unti-unti nang tinatalikuran itong si former President Duterte. So ito na nga guys, after 3 days, yan ng kanyang statement from January 22, after 3 days guys, January 25, nasundan po ang kanyang statement. At sinabi niya na ayaw niyang makulong, bagkus takot siyang hindi niya na makita ang kanyang apo. Basahin natin. Senator Bato, takot makulong, di ko makikita mga apo ko. So, inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa nitong Miyerkules na takot siyang makulong dahil sa kanyang mga apo, baka hindi niya na makita ang mga ito. Yan yung kanyang pag-aamin, guys. Diba? See, nakikita niyo yung pattern? At mas lalo kong napatunayan na parang tila baga, bumabaliktad na itong si Bato. Kasi, if you will remember, nung nagkaroon ng prayer rally doon sa Davao, after 1 or 2 days, nung inambush interview, itong si Bato de la Rosa, kasi di ba sinabi ni former President Duterte na may presidente tayong bangag, presidenteng adik, nasa narco-list. So, kinonfirm guys ng PIDEA na wala naman po sa listahan nila, simula nung nabuo yung ahensya ng PIDEA, wala naman po sa listahan nila ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Pero ito, tingnan nyo si Harry Roque, pinagdidiinan niya nung 2012, mayroong isang artistang Laos at meron itong pangalan ng ating presidente, nandoon daw guys sa listahan ng narco-list. Pero itong si Bato de la Rosa, syempre, di ba, nakakapagtaka, malapit to kay Digong eh. Super lapit niya guys dito kay former president. Pero ano yung sabi niya, nung inambush interview siya, I have no idea. So in short, parang sinasabi niya na, hindi yan kasama sa list kasi wala naman talaga akong nakita. Ito yung video guys, panoodin natin. Panoodin natin. Sinabi mo niya, di ba, when I was the mayor of Davao City. So, mayor siya, ako yung city director, wala mo ko pakialam sa ibang tao, sa ibang bansa, sa ibang lugar. Ang concern ko lang yung Davao City. But during hindi ko alam yun. But during the time when you were PNP chief, nasa PIDEA list ba sir si PBBM, list of
drug? No idea ko, no idea. Sir, Wala. No idea. Hindi ko sinabing hindi ko nakita, basta hindi ko alam din. Kung pedialis yan, tanongin nyo, hindi ako. Pero PNP, sir, as far as you're concerned as PNP chief, Kaya sabi nga, pedialis. So pedialis, doon kayo sa pedia magtanong. Huwag sa PNP. Diba? pero about drugs na PNP ang nakakaalam, is there any list na kasama si Pangulo? Wala ko alam dyan. Basta ang concern lang ako sa PNP. Sir- Hindi ako concern sa pedia. Sir, last na sila Scanias, may mga lumabas na naman parang may mga allegation yung sa Davao Death Squad. Sige, go ahead. Pabaya mo lang yan siya. Mag-allege siya na mag-allege. Basta malinis ang konsensya ko. Sabi mo, bahala siya sa buhay. See? Basta malinis ang konsensya ko. So, nakikita ko itong si Bato de la Rosa na play safe na siya, namamangka sa dalawang ilog. Siyempre, nasa kampo siya ni Digong, napakinabangan niya itong si Digong. So, balit datapwat sa maling pamamalakad, sa pang-aabuso niya, ng kapulisan during the term of former President Duterte, ngayon na sinisingil na sila ng panahon, abay, namamangka na siya sa dalawang ilog, nangangatwiran na. O, to the point na sinabi niya na, I have no idea, ganyan-ganyan. So, basically, nagiging play safe na siya. Or else, wala naman talaga siyang nakita. Diba? Ganun guys, ganun. Kaya nga napaisip ako na, oh my God, nabuo sa aking isipan na, okay, itong si Bato, literal na takot na makulong. Kaya nga, nung inisip ko na takot makulong si Bato, bakit kaya takot? Nung binalikan ko yung mga kanyang statement, doon na nabuo sa aking isipan na, okay, gets na. So, di ba guys, dagdagan pa natin. So, parang mapatunayan ko na parang totoo na, or hindi ko naman sinasabing totoo, pero, medyo malapit na parang tinatalikuran na ni Bato de la Rosa, itong kampo niya, which is yung kampo ng mga Duterte, is because, imagine, nung nagsalita si former President Duterte ng separation for Mindanao, isa siya sa mga tumutol. Meron akong article dyan kasi hindi tayo yung basta-bastang nagbabalita lang ng etos lang. So, hindi ko credibility yan na magbabalita ng wala tayong article or patunay. Ngayon, sabi dito, for now, Bato de la Rosa rejects bid for a separate Mindanao. See? Amo niya na mismo tinalikuran niya, tinututulan niya. Samantalang noon, pag sinabi ni Digong, sige, patayin niyo yung mga yan. Huwag kayong matakot, nasa likod niyo ako. Abay, ito namang si Bato. Diba? Kilos agad. Lahat ng utos, kahit masama, sinusunod. Kaya nga guys, sabi ko, unti-unti na talagang tinatalikuran ni Senator Bato de la Rosa itong mga Duterte. Kasi unang-una, actually, legit talaga yung sinabi niya na natatakot siyang makulong. That's why yung kanyang statement ay parang, di ba, from this, parang tumatagilid na siya sa mga Duterteñans. Di ba, kung napapansin nyo, kasi itong si Bato may karahasan talaga guys, hindi natin pwedeng itanggihan. Merong karahasan nung panahon nang siya ay PNP chief ng bansang Pilipinas, ukol dito sa, drug campaign ni former President Rodrigo Roa Duterte. And mostly sa mga, sabihin na lang natin kasi yung total record is 30,000 but not confirmed, pero according to the PNP, 7,000 daw. Pero mostly ng mga napatay dyan is, napaka-selective nila. Kasi halos lahat ng mga natitegi is yung kalaban ng mga alaga nilang pulis. Yung mga kumakanta. 'Di ba? So nung natapos na, hindi pa nga natatapos guys nasa loob pa lamang po ng administrasyon ni former President Duterte, meron na pong 2 pulis na umamin na meron pong special reward sa mga taong nakakategi ng adik. So that's why yung ibang kapulisan inabuso yung kanilang kapangyarihan to the point na, planted crime, 'di ba? Kahit hindi naman adik, sinasabihang adik, kaya nakakatakot talagang magtambay sa labas. Kaya nga kung matatandaan nyo, 'di ba, halos bumaba ang crime rate nung panahon ni Duterte kasi even hindi naman talaga adik is pinaparatangang adik. Just like dito sa kay Kian. If you will remember guys, nasa labas lang, siguro nanonood lang ata yan ng mga laro-laro doon. Pinagbintangan na adik, tapos nung sumisigaw na, maawa po kayo, hindi ganito ganyan. Abay, walang kalapastanganan, pinatay siya guys ng mga pulis na yon. See? Diba?
Hindi lang si Kian ang nakaranas niyan, madami pa. Madaming mga tao ang gustong manlaban pero hindi nila nadepensahan ang kanilang sarili. So yun po yung nakakalungkot dito. Ngayon na sinisingil ng tadhana itong si Bato de la Rosa, yung mga implementors ng madugong drug war campaign ni former President Duterte. Ngayon, feeling ni Bato kaya siyang isalba ni President. So that's why yung kanyang statement ay parang namamangka na sa dalawang ilog. 'Di ba? Dapat kung matapang, panindigan mo yung pagiging matapang mo. Eh, si Bato, meron pang paninindigan na nung panahon niya, inamin niya talaga na wala akong ginawang mali. Ganyan, wala kang ginawang mali. Feeling mo lang yon. Kasi ito namang si Digong, masyado din namang na sige, gawin mo yan, ganyan. Ako bahala sa'yo. Ako bahala sa'yo. Gumaganon pa. O, ako bahala. Ngayon, ikaw kawawa. Ganon yung nangyari ngayon. Kalokohan. Bato, wag kami. Wag kami. Panindigan mo yung ginawa mong pagkakamali. Istoryahe. Bakit ko ba ito na content, guys? Kasi nga, 'di ba, papasok na itong si Trillanes kasi nag-spill out. Papasok ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas. That's why si Duterte, 'di ba, nagsalita na manlalaban siya, ganyan. Kung si Duterte manlalaban, si Bato namamangka sa dalawang ilog. So hindi talaga siya sasama sa fight ni Duterte. Iiwan niya, guys, sa ere itong si former President Duterte. Kitang-kita naman, guys, sa pattern. Kitang-kita naman, guys, sa mga naging statement last month, last week, last day ni Senator Bato de la Rosa. See? Yay! Yun. Kasi sa totoo lang naman, guys, ako hindi ko naman sa kinakampihan yung mga adik kasi I hate drugs totally. Pero bigyan niyo ko ng balita na mayroong malaking tao, drug lord, ang totoong nadali dito sa drug campaign ni former President Duterte. Bigyan niyo ko kahit isang name para naman masampal sa aking pagmumuka na naging totoo kahit papano ang drug campaign nila. Kasi wala, guys. Si Dilima, it's just a fabricated stories para magmukhang totoo ang, pinapasalamin nila sa taong bayan na totoo or seryoso sila sa usaping drug war. Gamit si Dilima. Diba? Gamit na gamit. Kasi kung yan, droga queen yan, drug ng, queen of all the drug lords, bakit nakalaya? Diba? Bakit nakalaya? Kasi, guys, I do believe this government, naniniwala sila sa human rights law. Sumusunod sila sa rule of law and due process. Not unlike dito sa kapanahunan ni Duterte. Buti pa nga kayo, Bato, former president, yung mga kasamahan nyo dyan, dumaan kayo sa rule of law and due process, samantalang yung mga tinegi nyo during your era, na mga humigit kumulang 30,000 people were killed. Sasabihin nyo na nanlaban kahit hindi naman. Imagine, guys, 30,000 manlalaban yung mga yun? Diba? Manlalaban. Paano alam nyo, guys, mostly sa mga tinirada nila is mga blue collar. Tricycle driver, minimum wage earner, yung mga ganong trabaho, guys, na pangkain lang, panchicha lang sa isang araw, yun yung mga natirada doon. Pero yung tinutukoy ko is yung mga malalaking tao, wala. And according na din mismo sa statement ni Arturo Las Cañas, na pagkaibigan niya, pinapalagpas niya. So ngayon, dito na nga din napunta sa isipan ko. Di ba sinabihan niyang adik si President Bongbong Marcos? Si adik pala galit ka sa droga, ba't hindi mo kinanta? O sabi niya, hindi nga kinanta dahil magkakilala sila, magkaibigan sila. So ilang kaibigan? Gaano karaming kaibigan ang pinagtakpan mo? So may katotohanan nga ba na itong si Michael Yang kasama sa list pero pinatanggal noong 2017? Oy, ba't yun? Bato, kumanta ka na. Baka sakaling mabawasan yan. Kung sakaling makulong ka from 20 years, baka maging 10 years na lang yan. Kumanta ka na. Ikanta mo na yan. Huwag kang matakot. Sabi nga sa kataga na if you have the feelings that something is wrong, don't be afraid to speak up. Bumoses ka. Diba?
bumoses ka, hindi para magtapang-tapangan, kundi para sa tama. Ano? Yun lang. It's me again, guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.